sabugin sa taong 2026, next month na yan, ni former governor rather, Chavit Singson. Meron daw siyang ibubulgar. Hindi kaya may mga binigay si Cabral? Hindi kaya ikinalat ni Cabral kung ano yung hawak niya? Right? And then si Chavit Singson ang isa sa may hawak ng documents, hindi lang si Congressman Leandro Leviste. May expose na naman daw mga kababayan si Chavit Singson. Ito yung matindi mong kaaway, Ngiwi. Kasi billionaire to eh. And kung tutusin, may utang na loob ka dito. Bakit hindi mo tinatanaw ang utang na loob sa isang ito? Okay? Ito yung hiningan ni Amy Marcos ng payo kung at saka tulong para ka manalo bilang vice president, sana. Or maybe lumapit na rin lumapit 'di ba, sabi ni Chavit Singson, lumapit sa kanya bago natin panoorin. Lumapit sa kanya si Mangga, humihingi ng advice. So, nirecommend ni Chavit Singson na tumakbong vice president si Marcos Jr. ni VP Sara Duterte. So si VP Sara ang supposedly tatakbo noon as president and then vice si Marcos Jr. Para daw safe. Tama, kasi laging target ang mga vice president kasi alam ng mga naghahangad ng power na pwedeng ang vice president ang susunod na presidente after ng term ng nanalong presidente. Okay? Or kung may masama mang mangyari sa nakaupo, ang vice president ang magte-take over. Pero ang sabi nga ni Chavit, tumakbo ka as vice president ni Inday para protected ka, hindi ka aatakihin. Kasi ang nakaupong presidente, sure naman nanalo, si VP Sara. Kaso, dahil nga sa tingin ng ating pangalawang pangulo, hindi siya ready noong 2022, nag-switch yung dalawa. Di tuwang-tuwa si Ngiwi. Na shortcut ni Ngiwi ang ambisyon niya. What if ang plan talaga nila mga kababayan mag-kiss us lang sa mga Duterte muna, 'di ba? Halimbawa nga hindi sila traidor. Depende na lang, mukha naman talaga silang traidor. Say nanalong Vice President si Ngiwi at si VP Sara ay tumuloy ng takbo ng presidente noong 2022. What if traidorin nila si VP Sara para ma-expedite yung pag-upo niya? Right? Halimbawa, kumalkal sila ng baho or gawa nila ng paraan na maaksidente, ganyan. May pag-uusapan tayo, may masama na namang binabalak. Involve ang aking BFF Lenlen. BFF Lenlen, mag-ingat ka! Merong nagbabalak gamitin ka, BFF Lenlen. At balak kang gurgurin. Mga kababayan, kung gusto nyo malaman yan, mag-subscribe kayo at abangan yung susunod nating vlog. Ibubulgar ko yan. May masamang binabalak ang powers that be kay BFF Lenlen. Or maybe may iba silang plan. Pag-uusapan natin sa susunod na lang natin na vlog, mga kababayan. But going back, either traidorin nila si VP Sara kung sakasakali naging presidente si Inday and then magiging mabilis yung pag-upo ni Ngiwi or mag-antay sila ng 2028 kung halimbawa nga si VP Sara ang presidente ngayon at vice lang si Ngiwi. At least Vice President si Ngiwi, pagdating ng 2028, madali na siyang mananalo. So suportahan siya ni Inday, ni VP Sara being the president, i-endorse niya si Ngiwi to be her successor. Kaso mo ayun nga, sabi ni VP Sara, hindi ko talaga hinahangad na maging pangulo noong 2022. Ano na lang, di si Mangga pa lang may offer. Lahat daw ng kumakausap kay VP Sara noong 2022, gusto siyang tumakbo as president. Okay, kung sino-sino mga kilalang tao or political advisors and whoever, 'di ba? Kaya siguro yung mga pwedeng mag-fund, no? Mga business organizations ganyan. Pero ang approach ni Amy lang daw ang naiiba, galing kay VP Sara yan, ha? Ang offer daw ni Amy ay tumakbo bilang vice president ni Ngiwi, si VP Sara. So, something different ito, ha? Lahat ng kumakausap sa akin, gusto ako ang tumakbong presidente para akong
susunod na uupo, 'di ba? Bilang successor ng tatay ko. Itong kay Mangga iba ah. Ah, okay. Wala pa nag-o-offer sa akin na tumakbong vice president ah. Wait, tanggapin ko kaya para yung nasimulan ng tatay ko ay maprotektahan ko yung mga big ticket projects maituloy. Umoo si VP Sara. At talagang binudol siya ng bonggang-bongga, baka nga mamaya ginayuma pa yan para umuo. Malay natin. Oh, pero, ayan nga, no? Delikadong kaaway ni Ngiwi si Chavit Singson. Alam mo, Governor Chavit, or Mr. Chavit, ibuhos mo na ang lahat ng makakaya mo. Total, lumabas ka na at lumantad. At pumalag ka na eh. Alam mo namang traidor ang mga to. Tatrabahuhin ka ng mga to. Kakalkalin ang baho mo. Hindi titiklop sa'yo tong mga to. Kasi mas mayaman sa'yo ngayon ang mag-asawang yan. Yung babaeng ahas at saka yung Bembang na yan, si Bembang Jr. Mas mayaman yan sa'yo. Mas marami nang nakamal yan. Kaya kung ano ang meron ka, ibuhos mo na. Kailangang matapos na at mabali na ang mga sungay ng mga yan. Oh, ano kaya yung kanyang ibubulgar? What if hindi lang si former DPWH Yuse Cabral ang nagbigay dito ng mga ebidensya at proof ng anomalya ng pamilya ni na Ngiwi? What if pati si Amina Pangandaman nagbigay na rin dito? Right? Amina, kung anong alam mo, ikalat mo na. Na kung sakasakali may masamang mangyayari sa iyo ay may ilalabas, 'di ba, revenge from the grave nga. Baka mamaya ilikidar ka ng mga yan, mas marami ka palang alam kay ano kay yung tumalon, kay Yuse Cabral tumalon sa Benguet, sa Bangin. Mas marami ka palang alam eh. Unless tiba-tiba ka pa rin. Eh kung traidorin ka ng mga yan, ang mga yan, tamang hinala, mahirap mga kababayan, ang mga paranoid, lalo yung mga may bisyo. Dahil kung ano-anong tumatakbo at bumubulong sa isip ng mga yan. Amina, mahirap kausap tong mga to. Mga manggagamit na nga, mga traidor pa. Aba, take for instance si VP Sara, tinraidor ng mga yan. Who are you para hindi ka traidorin? Si VP Sara nga, na ang laki ng utang na loob nila. Kahit kay PRRD. Running mate pa. Katandem, kasama sa hirap noong tumatakbo, nung guminhawa na, huyo na si VP Sara. Eh ikaw, tinanggal ka sa pwesto eh, pinalabas na nag-resign ka. Kung totoo nag-resign si Amina Pangandaman, tsaka di ba, si Lucas Bersamin, eh di parang inaamin nila na guilty sila. Right? Sa binibintang na tumatanggap sila ng pera nang walang kaalam-alam ang presidente. Anyway, ganyan pala yung mga staff mo, yung mga appointees mo not really staff but appointees. Ganyan pala yung mga appointees mo, may mga anomalya eh. Eh bakit pinag-resign mo lang? Wala kang ipakukulong? Lintik. O anyway, siguro nakikita ni Chavit Singson mga kababayan na wala namang parurusahan. Eh bulgar na lang kung anong alam. Baka yun ang gusto niya, no? Bulgar na lang. Let's listen nga po kung ano yung kanyang pwedeng ilabas ngayong 2026. At bakit katabi niya si Jano Gibbs? Pinklawan si Jano Gibbs! Nga pala, alam niyo ba si Jano Gibbs, nakita ko to nung nasa Pilipinas ako. Nakita ko siya sa Rockwell Power Plant Mall kung saan nagmura si Rowena Guanzon. Right? Nabanggit ko yan. Di ba nagmumura si Rowena Guanzo, minura niya yung in-check na bakit sinita siya, ubo siya ng ubo. Doon ko nakita si Jano Gibbs. May picture kami yan. Pasko rin yun mga kababayan. I think after kong manggaling ng Japan, nakauwi ako ng Pilipinas before Christmas eh. So nagpunta ako ng Power Plant Mall, nakita ko si Jano Gibbs. Si Jano Gibbs kasama. Anyway, let's listen nga. Talagang masama na nangyayari sa ating bansa. Masakit, ano? Masakit. Masakit. Sana maparusahan lahat yung mga kasabwat or yung mastermind. Kasi yung nadedemanda yung mga nagamit nila mga engineers, mga contractor,
paano nagkaroon yung kontrakto ng gano'ng kalaki? Sino nagbigay? Yun. So, yun ang dapat hanapin, yung mastermind. Okay lang kasuhan nila, pero yung gumawa, maliwanag naman eh. Parang maliwanag pa sa Yung buwan. pumayag, yung pumayag. Yung gumawa, yung nagpagawa sa kanila, yun dapat hanapin. Nag-utos. Like yung Diskaya, 3 years, 34 billion ang nakuha. Paano makakakuha yun kung walang malakas na nagbigay sa kanya? Yun ang hanapin. Hindi yung kakasuhan nila si Diskaya, sino nagbigay sa kanya ng project at binigyan nila ng pera. Oo. Nagbanggit na pero pinipigil yung ICI, Chairman Reyes. Hindi pwedeng ilagay yan, dahil kilala nila. Singit ko lang. Sa ICI, may nagsampa ng reklamo laban kay Liza Tanas. Right? Na-vlog natin yan. Like, weeks ago na. Sinampahan ng reklamo si Liza Tanas sa ICI, ay walang mangyayari. Kasi may anomalya nga si Liza Tanas. Oh. Plus, di ba recently, may lumabas na expose na meron siyang insertion for Isabela. Na-vlog natin few days ago. Tingnan niyo yung mga natin dyan, yung mga maigsi nating vlog. Nabulgar ang eksena lihim ni Liza, bukod pa yung lihim nila sa LA na may nangyayaring eksena with Mr. Tubig. Meron din siyang insertion. Wala namang posisyon. Plus, mga kababayan, ang mga Diskaya at si Liza Tanas ay may contract. Okay? Kinuha ni Liza Tanas ang contractor ng mga Diskaya para magpatayo ng museum for old Filipino movies. At sabi nga, nagrereklamo pa yung Liza Tanas, sabi niya, ang kakapal lang mukha, ang pinagawa kong building, ang rupok, may mga crack, tumutulo, hindi pa nga nagagamit. Ano ba to? Parang delikado. Oh. Bakit nakabingwit ng napakaraming kontrata ng mga Diskaya kung walang kasabwat ng mga politiko? Ay si Ma'am Shi, nakakaladkad na nga. Naku! Binanggit niya ang Diskaya. Hindi kaya ang mga expose ni Chavit Singson ay against Ma'am Shi? Let's listen some more. So, hindi maganda investigasyon ng ICI. Niloloko lang tayo. Oo. Drama. Sa tingin nyo ba Dapat makukulong sa yung... publiko, Oo. yung buong Sa tingin nyo ba mahuhuli yung mastermind? Awa ng Diyos, palagay ko. Mahuli next year. Mahuhuli yan. I'm very sure, I'm dead sure mahuhuli next year. Marami ng katibayan, sumisingaw na. At i-explain ko lahat. next year. Mahuhuli ang master. Sa January, sa pasabog nyo. Yan, pasabog sa bagong taon. Yan, abangan Para namin lang, yan. para mamaliwanagan lahat. Ayan. Mas matindi Once pa and yung for mga all. paputok na gagamitin ng mga kababayan natin. Iba yung paputok niya. Ala! Sa tingin ko mga kababayan, ang mastermind ay si Marcos Jr. At nagbababala si Chavit Singson. Hindi kaya katapusan na ni Marcos Jr., mga ate at kuya, sa 2026? Ilang araw na lang, 2026 na. 3 days na lang. Ating, ano kaya ang mga hawak na evidence ni Chavit Singson laban sa mastermind? Hindi si Amina ang mastermind, mga kababayan. Hindi si Lucas Bersamin. Kundi yung, sabi ni Chavit, yung nag-uutos, yung pumayag, right? At ang utak, diba? Sino ang boss ni Amina at ni Bersamin? Sino ang boss ni Cabral? At sino ang boss ng mga secretary? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.